Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! So, mga kotsero, ito, pag-usapan na natin to. Continuation to actually ng topic natin kahapon. Kasi mukhang mukhang magtutuloy-tuloy ang issue nitong sa West Philippine Sea. So, kahapon, pinag-usapan natin yung sinabi ng Chinese Communist Party. O, nalala nyo yun? Yan. China's Defense Ministry warns Philippines after South China Sea incident. O, diba? Naganap na nga yung insidente ng linggo. At ang daming sinabi ng parte ng Pilipinas, ang daming warnings, ang daming rebukes. Oh, maraming sinabi. Tapos si China, ang nireact lang niya maghunos dili kayo sa mga pinagsasabi niyo. Ganun lang ang reaction niya. Maghunos dili kayo sa mga pinagsasabi niyo, ha. Ano kasi sabi? We warn the Philippines to stop making any remarks that may lead to the intensification of conflicts and escalation of the situation and stop all infringing and provocative actions. Huwag na tayo magsalita. Parang gano'n ang sinasabi nitong mga Chekwa Communist Party Parang gano'n kasi yung pinagsasabi nila. Nakakala mo, pag-aari nila ang buong mundo Parang gano'n ang gusto nilang iparating. Pero mga kotsero, hindi as usual. In true Gibo Chodoro fashion, hindi siya nagpatinag. Sabi ng China, wag nga kayong gagawa ng kahit anong remarks tungkol dyan sa West Philippine Sea. Wag kayo magsalita, manahimik lang kayo. Yan sinabi ng China. The following day, kanina, ano sinabi ni Gibo? Di magkaso kayo. Di maghabla kayo sa amin. Naiinis na pala kayo nanggigigil na pala kayo gusto niyo palang tingin niyo pinapalala namin sitwasyon di maghabla kayo. Sabi niya, kung talagang gusto nila, kung talaga, siguro hindi na natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim. Bakit hindi tayo mag-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Yan na naman. Makakarating na naman sa Chekwa Communist Party to. Siyempre, nandun si Martin Andanar para mag-translate. Panood natin balita tungkol dyan, mga dyan. Medyo mahaba lang, 4 minutes. Hinamon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang China na ilagay ang sovereignty claim nito sa arbitration matapos itong bigyan ng babala ang Pilipinas sa potential consequences sa gitna na maaksyon nito sa South China Sea. Sinabi ni Secretary Teodoro na kung talagang gusto ng China na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi lang sila mag-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino. Iginit din ng kalihim na ang Beijing ang siyang patuloy na nangihimasok sa Philippines territorial waters. Talagang gusto nila. Kung talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Kwinestyon ng Pilipinas ang sensibilidad ng China. Bago tayo pumunta dyan. Sagot, China. Nabubisit na pala kayo sa amin ba't tayo nyo kaming kasuhan? Parang lakas makakibuloy ng ni Secretary Teodoro Pero tama siya doon. Ba't tayo dinadaan sa water cannon? Ba't tayo dinadaan sa intimidation? Ba't tayo dinadaan sa kung ano-anong mga bagay-bagay? Bakit di tayo dalhin sa international tribunal? Hindi tayo dalhin sa arbitration. Bakit hindi tayo kasuhan sa isang international court? Kung saan pwedeng pag-usapan ang mga facts, yung mga katotohanan, yung mga dokumento na pwedeng ilabas tungkol dyan sa kung ano ba yung karapatan ng Pilipinas or karapatan ng China, for that matter, dyan sa West Philippine Sea. Bakit hindi nga naman ganon? Bakit hindi ganon? Bakit nyo kami dinadaan sa darag? Nadaan nyo kami sa darag Ayaw nyo kaming daanin sa sa legal Diba? Ayaw nyo kaming daanin sa legal. Kaming daanin sa darag. Mamaya mapaliwanag ko kung bakit sa palagay ko hindi maghahabla o hindi dadalhin sa international community ng ng China itong kaso ng West Philippine Sea. Pag-usapan natin mamaya. So, tuloy lang natin itong video. Napahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng panibagong insidente sa Ayungin Shoal kung saan hinarang ulit ng Chinese Coast Guard at ginamitan ng water cannons ang isang supply boat ng Pilipinas na nagresulta sa pagkasugat ng 3 Pilipinong sundalo. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Sharjah Fair ng Chinese Embassy sa Manila upang iparating ang matinding protesta sa agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa rotation at resupply mission ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari ang insidente noong March 23, 2024. Maghahain din ng katulad na protesta ang Philippine Embassy sa Beijing sa Ministry of Foreign Affairs ng China. Giit ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, bunsod ng agresibong aksyon ng China, nagiging questionable ang sinseridad nitong pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea. Gayon din ang sinasabi nitong isinusulong na peace at stability sa South China Sea. Dagdag pa nito, kahit patuloy nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China sa pamagitan ng dialogo at diplomasya sa bilateral at multilateral levels, kontra at isinasantabi ng agresibong aksyon ng China ang ASEAN-China efforts upang maitanyag ang kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon. 3 Pilipinong sundalo ang nasugatan sa paggamit ng water cannon ng China Coast Guard o CCG ships sa Philippine Supply Boat habang papunta sa Ayungin Shoal noong March 23, 2024. Muling binibigyang diin ng DFA, walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Pinalalayas na ng DFA ang Chinese vessel sa lugar at sa ating EEZ. Nagbabala naman ng China at pinaghahanda ang Pilipinas sa lahat ng potensyal na resulta ng aksyon nito. Inaakusahan ng CCG spokesperson na si Gan Yu ang Philippine Supply Vessel na nagtatangka umanong mag-transport ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang mga kaalyado ng Pilipinas sa usapin ng agawan nito ng teritoryo sa China. Giit ng Estados Unidos, sinisira ng China ang stability sa rehiyon at malinaw na lumalabag sa international law. Nababahala naman ng New Zealand sa aksyon ng China at nanawagan sa mapayapang pagresolba ng maritime disputes. Ang Philippine Advocacy Group na atin ito coalition, Walang kwenta yan. nais na maglabas ang China ng opisyal na paghingi ng tawad dahil sa paglalag Una natin pag-usapan yung atin ito coalition, walang kwenta yan. Diyos ko, ba't siningit bigla? Statement ng mga ng mga ibang bansa, isiningit yung bigla si atin ito. Diyos ko. parang masyadong off tangent yata yung pagpasok. But anyway, so ayun. 3 yung nasugatan pala sa ating mga tropa diyan sa West Philippine Sea. Actually, pakita ko sa inyo yung itsura. Ito yung nakita sa News 5. Here's one, and here's another one. BRP Sierra Madre, yan. Here's another one. Mga kutsero, ang lala naman pala kasi, hindi ko alam kung napanood nyo na yung ganap sa loob ng BRP Sierra Madre. Noong mga panahon yun. Pero ang lala. Ang lala, guys. Ang tindi. Kanina lang ito nilabas eh. GMA ng labas. And kapag pinanood nyo to mga kutsero, kapag ikaw, totoong nagmamahal sa bansa at napanood mo to, isa lang ang mararamdaman mo. Galit. Galit. Yun lang ang mararamdaman mo. Galit at awa. Kung hindi, kung bayaran ka ng China o kung hindi ka man bayaran, nauuto ka ng mga bayaran sa China. Isa lang maiisip mo dito. Kasalanan to ni Bongbong Marcos eh. Pag ganun ka. Nasaan na yung mga nagtatanggol sa sa China? Attorney Harry, baka naman pwede mo ipaliwanag sa amin to. Anong right of way ang na-violate dito? Baka lang. Baka meron ho kayong very illuminating explanation. Ano ho? Attorney Harry Roque. Baka merong explanation no? Baka may na-violate na right of way ulit, no? Yung yung starboard rule, etc., whatever, kung naman tawag doon. Oo. Baka lang naman. Baka lang. Doon sa mga nagtatanggol sa China, baka may paliwanag kayo dito. Kasi, nakakatawa yung mga pro-China yung mga pro-China sympathizers, mga kutsero. Nakakatawa sila. Kasi humihingi sila ng tulong sa militar para i-destabilize ang Pilipinas. Para mapalitan yung presidente at makaupo si VP Sara. Yun ang gusto nila mangyari. Humingi sila ng tulong, ginagalit nila ang militar, etc., etc. But at the same time, hindi nila kayang suportahan ng militar dito. Kaya nga, ang ipokrito ni VP Sara eh. That's where the hypocrisy of VP Sara comes to play. Puro siya mahalin natin ang Pilipinas, unahin natin ang Pilipinas. Pero pag dating sa usapin ng West Philippine Sea, kung saan makikita mo talaga na dapat mong unahin ang Pilipinas ay nga. Ano sasabihin niya? Hindi po namin pinag-uusapan ni Presidente ang national issues. Hindi niya pinag-uusapan ang national issues. Pero nagpadala ka ng sulat sa DOJ tungkol sa ICC. Pero hindi niya pinag-uusapan ang national issues. Pero nagpadala ka ng sulat sa DOJ tungkol dun sa quote-unquote amnesty para sa CPP-NPA. Kumontra ka doon. Pero wala kang pakialam, hindi mo pinapakialaman ang national issues. See? That's what we mean when we say the Dutertes are masters of double talk. May comment dito isa, dalawin mo na yung mga sugatan, Inday. That is a great challenge para kay VP Inday Sara ngayon. Puntahan mo 'tong mga sugatan.
na inatake ng China. Diyan sa Diyan sa West Philippines Sea. Nakadalaw ka na ba? Sa mga miyembro ng AFP na inatake ng Chinese Communist Party? Nakadalaw ka na? Mukhang hindi pa eh. Walang balita eh. Walang balita kanina eh. Mukhang busy siya today. Mukhang busy siya sa ibang bagay today. Yung sa isa, kahit lumipad siya papunta ng saan ba yun? Sa Bangsamoro? Kahit lumipad siya papuntang Bangsamoro, walang problema, lilipad siya. Pero dito, wala. Parang sa Manila nga lang naka-confine itong mga to eh. Tapos. Okay. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.